Hello! Handa na ba kayong malaman kung ano yung mga sekreto sa likod ng bawat balitang nababasa, naririnig at napapanood ninyo? Well, tara na! Samahan niyo kong silipin ang mundo ng professional news writing dito sa Pilipinas. Naisip niyo na ba yung isang malaking event, isang malaking kaganapan, paano kaya yun nagiging isang news story na kayang-kaya mong basahin sa loob lang ng sabihin na nating isang minuto? May proseso yan, may formula. At yan mismo ang bubuksan natin ngayon. Okay, para makapagsimula ng tama, unahin natin yung pinaka-basic, yung pundasyon ng lahat. Kasi bago pa man tayo humawak ng panulat o mag-type sa keyboard, kailangan malinaw sa atin, ano nga ba talaga ang balita? So, ano ang balita? Hindi yan basta-basta update lang o chismis. Ang balita, ayon sa mga batayan, ay ang paghatid ng bago at mahalagang impormasyon. At may mga requirements yan ha. Kailangan ito'y factual, totoo, timely, napapanahon, at madalas tungkol sa mga prominenteng tao o di kaya mga kakaibang pangyayari. Tapos inikakalat yan sa iba't ibang media, diaryo, radyo, TV, at syempre sa panahon na yon, sa internet. Okay, para masabing lehitimong balita ang isang ulat, kailangan taglay nito ang tatlong napakahalagang katangian. Isipin nyo, ito yung ingredients para maging kapanipaniwala. Una, kawastuhan. Lahat ng detalye, pangalan, petsa, lugar, dapat 100% tama. No mistake sa mouth. Pangalawa, katimbangan. Ibig sabihin, balanse. Kailangan ipakita mo yung lahat ng panig ng kwento, walang kinikilingan. At pangatlo, napapanahon. Dapat bago, sariwa, at importante sa mga tao ngayon. Yan ang bumubuo ng tiwala. Ngayon, alam na natin kung ano ang balita. Dumako naman tayo sa pinaka-universal na blueprint, yung skeleton, yung istruktura na ginagamit ng halos lahat ng mamamahayag sa buong mundo. Ito ang tinatawag na baligtad na piramide. Ang ganda ng konsepto nito. Sobrang simple pero sobrang henyo. Isipin nyo, isang tasulok na pabaliktad. Sa pinakamalapad na parte, sa taas, doon mo ilalagay ang lahat ng pinakaimportante. Yung sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. Yan yung lead o pamatnubay. Habang pababa ng pababa sa katawan ng balita, paliit ng paliit din ang importansya ng mga detalye. Alam nyo ba, nagsimula to nung pamahon ng telegraph kasi baka maputol yung transmission kaya inuuna na nila yung pinakamahalaga. Ang goal, kahit yung unang paragraph lang ang mabasa ng tao, nakuha na niya yung buong kwento. Galing, di ba? Sige, iwanan muna natin yung mga teorya at maging practical tayo. Dito na natin bubuklatin yung mga sikreto. Titignan natin yung mga karaniwang pagkakamali sa pagsusulat at syempre kung paano ito itama na para kang isang profesional na editor. Nako, eto. Ito yung isa sa pinakamalaking no-no sa news writing, yung paglalagay ng napakaraming adjectives o pang-uri na nagbibigay ng opinion. Pakinggan nyo, agresibo, alerto, tapat, mahusay. Tandaan natin, ang trabaho ng reporter ay magulat ng pangyayari, hindi magbigay ng opinion o papuri, dapat objektibo. Ayan, tingnan niyo yung pagkakaiba, ang laki, di ba? Mula sa isang mahabang pangungusap na puno ng opinion, naging simple at direkta. Umabot sa 13 katao ang nalambat ng otoridad. Mas maninis, mas mabilis basahin, at higit sa lahat, purong informasyon. Facts, not fluff. Yan ang tatandaan. Ito pa, isa pang kalaban ng malinaw na pagsusulat, yung tinatawag kong marathon sentence. Isang napakahabang pangungusap na kung saan-saan ka na dinala, halos lahat ng detalye siniksik sa iisang sentence. Nakakahingal basahin at ang hirap sundan. So, anong solusyon? Simple lang. Hatiin. Break it down into smaller, digestible pieces. Sa tamang version, inuna natin yung pinaka-importante sa isang maikling pangungusap. Patay ang isang barangay captain. Tapos, sa bagong paragraph, doon na natin nilagay yung mga sumusuportang detalye. Mas malinis tingnan, mas madaling intindihin, at ito mismo ang application ng inverted pyramid. Para mas mabali nating matandaan, ito ang tatlong gintong patakaran. Tandaan nyo to. Una, maging direkta. Walang paligoy-ligoy, walang mabulaklak na salita. Pangalawa, panatilihing maikli ang mga pangungusap. Targetin yung mga 23 to 25 words, maximum. At pangatlo, gumamit ng mga simpleng salita. Imbes na balintataw, mata na lang. Ang goal natin ay maintindihan tayo ng lahat, hindi magpasikat. Okay, dumako na tayo sa marahil ay pinaka-critical, pinakamahalagang bahagi ng isang balita.
Ito yung unang-unang mababasa ng tao, yung magdedesisyon kung itutuloy ba nila o hindi. Ito ang pang-akit, ang pamatubay. So, ang pamatnubay o lead ay yung una o unang dalawang talata ng balita. Dalawa ang trabaho nito. Una, magbigay ng buod ng buong kwento. At pangalawa, at kasing halaga, ay ang akitin ng mambabasa na ituloy ang pagbabasa. Ito yung first impression ng istorya mo. Kailangan malakas. May dalawang pangunahing uri ng pamatnubay. Una, yung kumbensyonal. Ito yung ginagamit sa mga seryosong balita o street news. Diretsahan, sinasagot agad yung 5 Ws at 1 H. Yung pangalawa naman, yung makabago o novelty. Ito yung mas creative, mas malikhain. Kadalasan tong ginagamit sa mga feature stories o latalain para pukawin ang emosyon o kuryosidad. Heto ang perfect example ng konbensyonal na lead. Direkta, walang keme. Sa isang pangungusap pa lang, nasagot na agad ang ano, Teres, nahuli, sino, otoridad, saan, Quezon City, at kailan, Sabado. Facts lang, diretso sa punto. Ngayon, tingnan nyo naman ang epekto ng novelty lead. Isang salita lang, bomba. O, di ba? Mapapahinto ka. Anong bomba? Saan? Ano nangyari? Agad-agad kang nagkakaroon ng tanong, napipilitan kang basahin yung kasunod. Ganyan kalakas ang isang salita. Ito naman ang tinatawag na panggulat o startler lead. Gumagamit to ng isang kombinasyon ng mga salita na hindi mo inaasahan. Teacher na? Beauty queen pa? Agad-agad, magiging interesado ka sa kwento ng taong ito. Nakakagulat kaya nakakaengganyo. At ang panghuli nating halimbawa, yung paggamit ng isang malakas na quote o sipit. Sa pagsisimula pa lang sa ganitong linya, naglalagay ka na agad ng drama, ng conflict, ng boses ng isang tao sa iyong kwento. Sobrang epektibo nito para agad na maset yung tono ng balita. At yan ang ating mabilis pero siksik na pagtalakay sa pagsulat ng balita. Ngayong alam niyo na ang pundasyon, ang blueprint at ang ilang mga sekreto ng mga profesional, ang iiwan ko na lang na tanong sa inyo ay, anong kwento ang handa na ninyong isulat? Maraming salamat sa pagsama sa akin!